Di ba, madam, nagbabala ka magpigiri? Oo, nagbabala kami ng aking young agriculture restaurant. May payo lang ako. Wow. Based on my experience lang kasi may pigiri din ako noon. Oo. Marami din tayong mga alternatives. Ano ba yung mga alternatives feeds mo dati para makatipid ka? Yung mayroon ako... Yan, nakaka-excite, nakaka-challenge. Yun ang experience po ni Farm Boy sa farming. Tapos sa farming, huwag kang susuko, walang sukuan. Hindi ka dapat ma-discourage. Kaya ako, kahit sabihin natin marami kong kambing, pero marami din akong namatay na kambing. Hindi, part yan sa pag-aalaga. Wala ring problema, Mr. Farm Boy, kung manood tayo ng mga ganito ba, na mga usapan tungkol sa mga na-experience na. Kasi mas maganda yun yung na-apply. Kasi sa experience mo na talaga. Kaya maganda rin pong sububok-subok at manood ng mga ganitong vlogs. Kasama natin, mag-farming talks po tayo. Ay Mr. Farm Boy. Di ba, madam, nagbabala ka magpigiri? Oo, nagbabala kami ng aking young agriculture restaurant. May payo lang ako. Wow. Based on my experience lang kasi may pigiri din ako noon. Oo, ngayon meron pa ba? Wala na. Kasi tinigil mo na? Nakuha ako ng sakit. ASF? Hindi, 2013 pa. Yung mga stillbirth yun sa akin. Oo. So, ayan, pakinggan ko yung mo ngayon. Maganda na linyada. Para lang sa akin, crosses. Yung babae, inahin mo, either large white or landrace. Pero mas prefer ko landrace. Large white. Large white yung... kasi matangkad. Okay. Tapos, yung barako mo dapat, mas maganda is Durox. Okay. Kasi matibay sa sakit at saka mabigat siya sa pag-live weight. Tapos yung Durox is maganda yung blend niya sa ganyan, ma-crosses mo siya. Maganda. Tapos bigat siya, tapos magpakain kayo sa fattening, more on mais lang, yung corn glitz para mabigat sa... Pag medyo malalaki na sila. Malalaki na sila. Malapit nang ibenta, ganyan. Ganyan, lagyan mo ng corn glitz talaga para mabigat. Kasi experience ko noon magaling na ako, live weight talaga ako magbebenta. Okay. Marunong na ako magtansya. Umu-over talaga sa tansya ko yung live ng mabigat talaga ng baboy ko. So, hindi ba silang talaga alagaan pag Durox talaga yung niya? Oo. Kaya lang yung Durox, kuhan lang kayo, kasi minsan nangangagat. May salbahe na ganyan. Hindi ba pwedeng yung inahin Durox tapos large white yung tatay? Ano nang disadvantage pag Durox yung inahin? Hindi ako nakatry kasi noon lahat na lalakwan na barako ko Durox lang. Tapos may crossbreed na ako na Durox large white. Ginawa kong inahin, okay pa rin. Okay, malalaki pa rin? Malalaki pa rin, oo. Kasi minsan nababalitaan ko ang Durox, konti lang ang anak eh. Konti lang ang pagka inahin. Oo. Pero mas prefer mo talaga large white yung inahin. Large white or landrace. Ayan. Yung landrace mahaba, kaya lang mapandak. Minsan yung didi nila na kuwan sa sahig. Oo, so maganda talaga mataas, no? Oo, mataas. Tapos, yung ngayon marami na nag-i-AI eh. Oo. Okay naman, pero sa experience ko noon, nagpa-AI ako first time na UTI yung inahin ko. Delayed naman ako 2 cycle, sobrang 1 buwan. Nagawa nila ako ng barako talaga natural. Kaya lang, mas maganda pag AI kasi isa lang yung bore mo, marami ng inahin makastahan. Okay. Kaya lang sa akin, ayoko mag-AI. 3 bore ginilagaan ko. May malaki para sa malalaking inahin, yung maliit-liit konti para sa yung bata-bata para sa bata-bata na inahin, para hindi mapilay. Oo. Kasi minsan napipilay yung... Ilan ang inahin mo dati? 50. Ay, naku, ang dami pala. So lahat yan pinapalaki mo, hindi ka nagbebenta ng bagong walay, ganyan?
Nagbebenta rin, pero yan nga, ang advice ko, mas maganda magbenta yung lechonin. Makapresyo ka. Makapresyo ka talaga, no? Kaysa fattening. Minsan may bansot, hindi natin makuha talaga. So mostly ng mga alaga mo nun, lechonin, kasi mabili dito sa Negros. Binibenta ko na. Pero sa amin doon sa Aklan, hindi masyado yung lechonin dahil ang Negros kasi dito kumukuha ng source ang Cebu eh. Cebu, Oo, mostly sa Cebu nila binibenta. Sa amin naman sa Aklan, patining talaga. Pangkatay talaga sinusupply sa mga resort sa Boracay. Yun tapos sa pagpili sa inahin, maganda yung hind legs is yung kuko ng dalawa nakataangat yung sa likod. Hindi flat, hindi yung mayapak yung sa likod na kuko. Yung dalawa lang sa una, nakaangat yung sa likod na hindi. Bakit? Para ibig sabihin nakatiptoe siya, matibay siya. Pag kinastahan siya, hindi siya ano yun, kaya niya yung barako. Magpanimbang. Oo. Nagamit niya yun para makapanimbang siya mabuti. Oo. Ayun po, nakakuha tayo ng tip kay Mr. Pamboy. Tapos yung dede niya, dapat pantay. Mas maganda, 8-8. Or pinaka konti is 7-7. Pero pangit na yan. Maganda yung pantay, hindi yung hindi pantay. Oo, dapat talaga. Tapos, pantay. Yung hindi patay, mayroon, kala mo marami, pero may patay pala. May patay pala. Pag-anak niya, walang gatas. So, paano ko malalaman yun kung may patay na didi? Anong palatandaan? Hindi na malaki. Okay. Hindi pantay yung size sa iba. Ganun. Yan, patay palang didi yun. Tapos, yung inahin ko noon, 6 parities pa lang, kinakal ko na. Hindi na ako nagpaabot ng 8-10. Kasi sabi nila, maganda pag matanda na inahin kasi maraming ibig. Maraming biik. Minsan 12, minsan 10, ganun. Pero, mahina na yung genes niya. Mabagal lumaki. Ba? Hanggang ilan ka lang maximum? 6 to 8. Pinaka-kuan ko na yan. Pinakamaganda ko inahin, 8. Yan, tama na. Kal na. Kal na siya? Kal. Palitan na ulit? Palitan. Kuha ka sa second panganak niya. Kung bala ka nga, i-continue yung line niya. Oo. Sa pangalawang anak, kuha ka. Preserve pero iba na yun kasi iba ng tatay. Iba ng tatay. Pero mayroon pa rin sa mama. Oo. May mga matatapang din na mga inahin, Mayroon, nangangagat. Nangangagat? Pero paano natin malalaman ng early yan? Yung malalaman kaagad natin pag dumalaga pa lang sila? Hindi. Unless na mga anak na? Oo. Meron kasi hindi masyadong maalaga sa mga anak. Mayroon din. Kaya nga, minsan pag ganyan, na. Pag gusto mo, dapat maraming selection mo. Gusto mong 2, 5 alagaan mo. Ganun. Okay. I-selection mo talaga. Yung 2, 3 na hindi mo mapili, ibenta mo patining. Benta na patining Pero siyempre, hindi mo naman malalaman kung di pa sila makaranas mga anak. Pero minsan lumalabas na paglalaki na, malapit na kastahan, lumalabas na. Tapos galing maliit, second or third ko na hit, nagpapahit. Hindi sa first. Hindi sa first. Pag nagpahit siya ng palipas mo first, muna. Palipas ko muna. Palipas. Bakit? Ano ba ang disadvantage nun? Sobrang bata ng inahin. Minsan hindi marunong mag-alaga ng anak. So mga tips po nakuha natin. Pwede po natin maging reference ito. Pwede rin po ninyong maging reference kasi maganda rin bang kita dun sa 50 heads mo? Yung sa akin, kasi mayroon akong sinusuplayan. Every week mayroon siya kumukuha sa akin. Okay. Puntang Cebu? Hindi, dito lang for consumption lang nila. Oo. Tapos pag may bibili na lechon size, bibenta ko. Noon, 105 lang yung live weight sa binibenta ko. 105, mura pa. Ngayon, mahigit ang 200 yata. 160, 180 yata. 160, 180. Parang sa amin, parang 200. 200 na? Oo. Parang 160, 180. Marami din tayong mga alternatives. Ano ba yung mga alternative feeds mo dati para makatipid ka? Yung mayroon akong naga-mix. May rice bran, corn glitz. Tapos halo-halo na yung mga branded na mga feeds sinahalo ko. Tapos add lang ako ng vitamins. Oo. Makasave ka talaga kaysa mo pure feeds ka. Ang problema ko rin noon, mahirapan ako maghanap ng rice bran. IPA. Nahirapan ako. Kasi minsan dapat magpapa-reserve ka talaga.
Oo. Sa mga... Pero kami, may source kami, pwede kami makakarga from Mindoro. Ayun. Kasi dumadaan yung ating truck doon. Maganda yan. Tsaka dito pwede rin siguro kami produce dito or maka-deliver dito sa Negros. Oo. Kasi mas marami talaga Mindoro eh. Kinukulang siguro dito ang ipa. Mindoro. Saan ang marami kabiyahe? Sa norte. Norte? Sa Luzon talaga? Bulacan. Bulacan, Tarlac. Tarlac, Nueva Ecija, Ecija. Isabela dyan. Isabela. Yan ang Granare natin, Granare. O sige, pwede pa rin. Nagtanong ako doon sa ipa nila, nandiyan na sa market siya, nandiyan na sa tindahan. Nandiyan na sa tindahan. Ano ba klaseng ipa? Yung mapino? Pino siya, tapos may halong binlod na. Pero May halong binlod. Ipa talaga siya. Oo. Pino siya. Magkano isang sako? 50 kilos? Sabi nila 380 market na. Mura. Napakamura doon. Mura. Pwede nating manegosyohan dito. Magbalik ka sa pag-alaga, farm boy. Mura nga doon. Hindi. Tingnan ko lang kung mayroon akong taga-alaga na makita. Kasi minsan, yung pag-farming natin, depende din yan sa may mag-aalaga na magaling. Skilled. Oo, yung skill. Dapat ganun, makahanap ka ng skill. Yung kapatid ni Roger, ilang baboy na alagaan niya dati sa Batangas? 200 heads. Oh yes, 200. May kapatid kasi siyang panganay na sa amin walang asawa. So pwede namin magamit yon dahil na siya, sanay na sa pag-alaga ng baboy. Kaso lang may maedad na naman siguro siya. Management. Management. Oo. Kaya kailangan talaga may program kasi yung pagkain natin. Mas makasave ka po, ma'am, kung bili ka yung sa corn, hindi ka nabibili ng corn glitz, yung whole corn bilhin mo mas mura. Tapos papagiling? Kasi noon mayroon akong hammer mill. Ako na nag-hammer mill. Tapos may mixer ako. Ako na talaga nag-mix ng Ngayon nga meron ako nakikita sa online sila nang gumagawa ng feeds nila. Yung pelletizer? Oo, pelletizer na. Mahal? Mahal din? 40K na. Tanong ako sa Bacolod, 40K. Pero mababawi naman natin yan. Pero okay lang yan, madam, yung mash. Mas kasi okay wet na. feed mo naman Oo, no? Oo. Yung pelletizer. Maganda lang yung pelletizer, ma-preserve mo. Ma-preserve mo talaga. Oo, ma-preserve mo ng matagal. Huwag nang tayong gagawa ng ipipreserve pa natin kung marami tayong alaga. Mga 50 heads, grabe naman yun. I cannot imagine. Noon sa akin, yung sa Bacolod pa ako kumukuha ng materials ko. Every week para press. Hindi ako nagsa-stock ng marami. Anong consumption ko ng isang week, yun lang binibili ko. Yung soya, importante yun. Soya, no? Soya meal. Anong ginagawa mo sa soya? Yung sapal? Oo, yung soya meal. Minimix ko yan sa rice bran, corn glitz, Meron din tayo dito yung tinatawag nilang Malta. Yung yung parang... Malta. Hindi ako nakatry niyan. Malta pinapakain namin sa... Sapal yata yan ang ginagawang beer. Trigo? Sapal ng trigo. Parang maganda din pero hindi ako nakatry. Ang pabusog lang siguro yun kasi sapal na lang Tapos may mga copramil din dito. Maganda rin ba copramil? Gumamit ka rin yan? Sa mixing, konti lang. Parang pampabango lang. Percent lang, Tsaka molasses. Tsaka molasses ng tubo. Yung mix ko may oil pa nga Oil, mantika. Use oil? Yung sa Jollibee. Binibili ko, yun, mabango. Mabango yun. Yan. Kaya dapat may ka rin, may experience ka rin talaga sa mixing. Kaya wala nang problema, Mr. Farmboy, kung manood tayo ng mga ganito ba, ng mga usapan tungkol sa mga na-experience na. Kasi mas maganda yun yung talaga, na-apply. Kasi sa experience mo na talaga. Kaya maganda rin pong sububok-subok at manood ng mga ganitong vlogs. Kasama natin, mag-farming talks po tayo. Kay Mr. Farmboy. Yan. At ano pa yung mga alaga mo dati? Baka, mayroon akong baka. Pero binenta ko lahat yun kasi na-Yolanda kami. Pero ngayon, ka ulit? Babalik ako ng baka. Babalik kasi. Pero hybrid, malahi na. Malahi na. Pero kailangan mo lang talaga mamuhunan. Malaki ang puhunan. Kagaya rin sa kambing ko, namuhunan ako na si Junmar, bili ko niya noon, 10,000. Nakaanak na siya. After 7 months, nakaanak siya. Pagdating niya, after 1 year or 1 year mahigit, yung anak niya, nabenta ko. Isang 8,000, isang 7,000. Bawa na. Ganun lang sa farming.
Na-upgrade na yung anak niya. Yung bakling lang binibenta ko. 7 months old, nabibenta ko ng 7 to 8,000. Galing. Ganyan. Galing, no? Dapat mamuhunan ka talaga sa genetics. Oo. Sa genetics. Kasi bawi ka talaga dahil madaling lumaki. At saka, yung happiness mo, nakikita mo yung kambing mo na hindi bansot, hindi maliit. Ganun ba yung magandang itsura? Hindi, madam, na-challenge ako noon. Yung pagsimula pa lang ng kambing, native naman talaga ako nagsimula. Bumibili ako sa sagay ng mga papayat. Okay. Sina-challenge ko yan. Paano ko sila mapataba? Yan ang experiment ako. Anong ini-inject, kahit ano-ano na ini-inject ko, pinapakain ko. Walang Diyos, tumaba naman. Pero mayroon talagang isang kambing na hindi ko napataba. Meron talaga. Pinakatay ko na lang. Pinakatay mo na lang. Talagang sumuko ka na sa kanya. Sumuko. Pero yung dalawa, biruin mo, nabili ko sila 3 kambing, 5 tray. Yung 3 sila? Oo. 3 sila, 5,300 lang dahil mapapayat. Oo. Yung dalawa tumaba, nanganak na nga eh. Oo. Yung isa hindi, sumuko ako kahit anong sinukuan mo na. Kahit anong inject ko. Wala talaga. Wala talaga. Oy, baka mabulati talaga yun or sa katawan talaga siguro. Hindi, pag ihaw ng katauhan ko, yung mayroon daw siyang, ewan ko anong tawag doon sa... Baka may herpes. Yung hindi, sa loob ng kanyang katawan, yung maliit daw yung may organ siya na maliit. May diferensya talaga may siya. May diferensya talaga siya. Kaya kahit anong pakain mo, di talaga tumataba. Di tinatablan. No, hindi ng mga kahit injection. deworm pa ako. Oo. Deworm pa ako every month. Wala. Yan lang. Kaya nakaka-excite, nakaka-challenge. Yan ang experience po ni Farm Boy sa farming. Tapos sa farming, huwag kang susuko. Walang sukuan. Hindi ka dapat mag-discourage. Kaya ako, kahit sabihin natin marami kong kambing, pero marami din ako namatay na kambing. Hindi, part yan sa pag-aalaga. Oo. Itong last month lang, malakas yung hangin sa amin, ulan. Yung triplets line ko, namatay lahat 3. Ay. May 2 bisero. Last week lang namatayan ako isang inahin malaki. Yung may linya, yung upgraded ko namatay. Bakit kaya? Anong dahilan? Hindi nakalabas yung inunan niya. Inunan niya? Oo, hindi nakalabas. Nanganak siya, hindi nakalabas. Hindi mo napansin? Hindi namin napansin. Minsan kinakain ng manok ko yung inunlan nila or kinakain kala mo lumabas na. Pero paano yung anak? Yung foster milk. Binibibir na lang. Actually, basta ilan yung anak? Isa lang kasi first time pa. Si akin nga, yung si madam ko, 3 yung anak, isa lang nabuhay dahil hindi namin rin natingnan ba, napansin. Kung siguro kung hindi ko pa inopera yung isa na yun ng anak, yung anak ni James, ang ganda. Laki yun, malaki na. Malaki yun, pero may liit lang ang nanay. Kaya nahirapan siya sa panganganak. Nakakatuwa, yung tuwa ko nun ba, yung first experience ko, feeling mo nakakabata talaga siya. Kasi, pag sa negosyo kasi ako, ang daming stress. Yung halimbawa, yung mga tao natin doon. Nakakatanggal ng stress. Kaya nga, ayaw ko talagang naglalagi sa stores. Ayaw ko naglalagi. Gusto ko yung ganito na susubukan ko habang tumatanda ko yung iba ring field. Iba-iba. Para matingnan mo. Kasi dito sa mundo, passing lang tayo eh. Life is short talaga. Passing lang tayo. Balang araw tatanda rin tayo. Dapat i-enjoy natin yung life talaga natin. Ano na nga natin ang pera, sabi mo kanina, kundi naman tayo masaya. Ganun. Kung hindi ka masaya, hindi ka nag-i-enjoy wala. Wala. So yung kasabihan, marami ka nga pera, pero saan ka nakaabot? Saan nakaabot nga? Marami kang pera. Ginugol mo na lang lahat sa pagka-cashier. May mga store doon. Hindi nila maiwan-iwan yung mga yung mga negosyo nila. Hanggang doon lang siya. Marami nga siyang pera, pero saan siya umabot? Saan siya nakaabot? Nakaabot siya ng ganito? Nakapunta siya ng ganito? Wala. Kami kahit walang konti lang. Basta. Kahit saan kami nakapunta, na-enjoy namin yung buhay namin. Kasama pamilya ko.
Kaya nga, na-addict na si Kuya Roger, natulog na yata. Sige thank you Mr. Farm Boy sa pagbahagi ng iyong mga karanasan sa farming. Sige, welcome.